Dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ay topic na po natin nakaraan. Side A. At ngayon ang ating pong pag-aaralan ay ang side B. Amen. Pakikita ko natin yun sa puso natin, ay siyang bukal ng buhay nating tinataglay. Ibig sabihin, ang puso natin, ang siya nagidaat para sa ating kaligtasan. Amen. At makikita po niya natin sa aklat ng Kawikaan, chapter 4, verse 23. Ang sabi po dito, ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Amen. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Natapos na po natin yung para sa ikabubuti ng ating physical na katawan. Una, sa ating physical na katawan, ingatan natin na mabuti ang ating puso sapagkat siya po ang bukal ng buhay po natin tinataglay. Kung hindi natin alagaan ang puso natin, amen, lalo na po dito po ay lagi natin binubuhusan ng mga alcohol, lagi pinapahusukan ng usok, sigarilyo, amen. Ang magiging hantungan po niyan ay pagkasakit, kung hindi magamot, ay kamatayang pisikal. Amen. At naroon, sabi nga sa aklat ng Kawikaan, chapter 5, verse 10, daanan ko lang ito sa isang verse lang, tutuloy na po tayo. Sabi niya, ang yaman mo iubusin ng taong di mo kilala. Mga binagbaguran mo, magkikinabang ay iba. Ano po yun? Kasi po hindi natin inihalan ang ating puso, tayo nagkasakit, dahil sa pabisyo, sa alak, sa sigarilyo. Tayo nagkasakit, amen. Dahil tayo nagkasakit, dadalhin tayo ng doktor, sino na kinabang ng ating mga pananalapi, ibang tao po ang nakikinabang. Hindi natin kilala, sila po yung nakinabang ng ating pinagpaguran. Amen. Kaya po sabi ng Kawikaan, ingatan natin ang ating puso, sapagkat yan ang bukal ng buhay mong tinataglay. Una, sa side A, yun po sa ating physical na katawan. Ngayon po, dadako po tayo sa side B, sa ating naman spiritual na pamumuhay. Ingatan po natin ang ating puso, sapagkat yung bukal ng buhay po natin tinataglay. Kapag marumi ang ating puso, puno ng kasalanan at mga bisyo, amen, tayo po ay hindi tatanggap ng buhay na ipinangako po ng Panginoon. Nakasalalay po ang ating kaligtasan sa ating puso. Amen. Dahil kung malinis po ang ating puso, tunay nga na tayo po ay papasok sa karayaan po ng Diyos. Amen. Amen. Ingatan po natin ang ating puso na huwag siyang mapasukan ng anumang karunihan. Amen. Sa isip, sa salita, at sa ating ginagawa. Amen. Lahat ng bagay kailangan sa puso natin ay malinis. Amen. Wala tayong isipin na kasamaan. Wala tayong gagawin na kasamaan. Amen. Sapagkat kung ang ating puso ay marumi, hindi po tayo makakapasok po sa karayaan ng Diyos. Ang ibig sabihin, hindi po tayo maliligtas. Ang puso natin ang siyang tinitingnan ng Diyos. Amen. Ang Diyos po hindi po siya nakatingin sa mga panglabas na anyo, kundi ang Diyos po ay nakatingin sa ating puso. Kung ang puso ba natin ay malinis. Amen. Napaka-importante po, na ang ating puso, amen, ay walang nakapapaloob ng anumang karunihan. Amen. Para tayo ay paligtas. Amen. Anong sinasabi po sa aklat po ng Samuel? Amen. Ang Diyos po ay nakatingin po sa puso at hindi sa panglabas na anyo po. Sabi po sa aklat ng Samuel chapter 16 verse 6 pababa. Sabi niya, nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao.
panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao. Ngunit, Amen. sa puso, tumitingin si Yahweh. Amen. Kaya po napaka-very important po ng ating puso ay malinis. Wala tayong anuman nagagawang kasalanan, no? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Sapagkat ang ating puso ang tinitingnan ng Diyos. Kailangan malinis ang ating puso sa ating inisip, sa ating ginagawa. Anuman, ang mga bagay na ginagawa natin, dapat walang karumihan na makita ang Diyos sa ating puso. Sapagkat kung mayroong makita ang Diyos, isa lang na karumihan na napaloob sa ating puso, no way tayo na makarating at maligtas at makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya po pinaingatan, no, ni Haring Solomon na po ang ating puso. Amen. Dahil po kung marumi ang puso natin, talagang walang pag-asa po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya po alisin po natin ang lahat ng bagay, amen, na magpaparumi, no, sa ating puso. Ang sabi ng 24, ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Walang salitang mahahalay na lalabas sa ating bibig, sapagkat ang lalabas sa bibig natin na mahahalay, yan po ay nagmumula sa puso po natin. Kung ano ang binubukal ng ating puso ay siya pong lumalabas sa ating bibig. Kaya po ingatan natin at alagaan ang puso po natin na huwag mapasukan ng anumang karumihan, anumang udyok ng demonyo ng kaaway na karumihan sa ating puso. Sapagkat kung maging marumi tayo, hindi tayo tatanggap ng buhay na itinangako po ng Panginoon. Ang sabi, yung mga bagay, mga salitang mahahalay, maraming mga bagay na mahahalay yan. Amen. Sa mga believers yan, pag napakinggan mo, lalo sa mga kalalakihan, nako, purihin. Huwag nang makahalayan yan ng mga nababanggit mo dyan. Sila yon. Dahil po sila ay wala pang magkakilala sa Diyos. Pero tayo ng mga Kristiyano na, tayo po na tinaguri ang mga Kristiyano na, huwag po, ano, na maringgan tayo ng Diyos sa ating mga bibig, no, ng mga halay na mga salita, masamang mga salita. Dapat sa isang Kristiyano, ingatan ang puso, ang lalabas sa ating bibig, lahat ay mapapakinabangan ng marami. Amen. Lahat ng lalabas sa bibig po natin ay, lahat ay mabubuting mga salita. Walang kalaya, walang panglalait, no? At marami pang iba. Amen. Sapagkat sinasabi, layo ang mga labi sa kasinungalingan. Isa pa yan. Alam naman po natin ang kasinungalingan. Amen. Anak, gumagawa ng pagsisinungaling ay anak po yan ng Diablo. Sabi sa John chapter 8 verse 44. Amen. Kaya po, pagka nagsisinungaling tayo, wala po tayong pag-asa, no, na magkaroon ng kaligtasan. Amen. Sapagkat sinasabi ng John 8:44, mga anak kayo ng Diablo. Di ba? Dahil ang inig-advise niya ang iyong sinusunod. Mga sinungaling. O ngayon, kaya sinasabi ko dito, no, naalisin ang kasinungalingan, no, sa ating buhay. Kailangan lahat ng nilabas sa ating bibig, ano po ay lahat ay totoo. May katapatan sa Diyos. Tapat. Lahat ng lalabas sa bibig natin. Walang anumang kahalayan ang kasinungalingan. Kung minsan nga sa sanlibutan, nakita ko natin, ano, may isang pamilya, mayroong nanay, mayroong anak, nangutang sa Mumbai. Pagdating ng singilan, walang pang bayad, nadamay pa pati anak. Anong sinasabi? Araw ng singilan, ang nanay nasa loob, ang anak ay nasa labas. Pag dumating ng Mumbai, gaya ito sa titing, wala si nanay. Hindi ba? Nagsinungaling, nadamay pa pati. Amen. Huwag po natin gagawin yan sapagkat hindi tayo papasok, no, sa kaharian po ng Panginoon. Sabi niya sa verse 25, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Dapat lagi nakakasigurado, ano, ang ating paningin sa ating patutunguhan pagdating ng panahon. Dapat lagi mo sinasabi ng sarili mo, ito ba ang aking gagawin, ito ba ang aking iisip, ito ba ay magdadala sa akin
patungo sa kaharian po ng Diyos o magdadala sa atin sa kapahamakan. Siyasatin natin ng mabuti sa isip, sa salita at sa gawa. Amen. Siyasatin natin sa bisyo at kasalanan. Amen. Dahil sa bisyo at kasalanan, marami na mapahamak. Sikali, lalo na pagdating ng panahon ang ating mga spiritualist na buhay. Amen. Dalawa po ang maaaring benepisyo ng kasalanan na maaaring umakyat sa buhay. Amen. Kaya po ingatan natin ng mabuti ang ating puso. Dapat lagi tayong nakakasigurado, ito ba ang aking gagawin? Ito ba ay magdadala sa akin sa kaligtasan? Ito ba ang aking kapaghihuntahan sa aking mga kapitbahay? Ito ba ay magdudulot ng kaligtasan para sa akin? Kasama ang marites po yan. Kapag naging marites ka, ay alalahanin mo ang kaligtasan mo, huwag ka nang makikipag-maritisan sa labas. Huwag kang makikisalumuha sa anumang mga bagay na ginagawa na sanlibutan, no? Mga bisyo at kasalanan. Mga lakad na walang kinalaman sa Panginoon. Sapagkat ikaw ay Kristiyano. Dapat lahat ng ating pinipilos, dapat ng ating ginagalaw, may kaugnayan po sa Diyos. Na lagi tayong nakakasigurado sa ating patutunguhan. Nakakasigurado tayo ng ating ginalakad ay hahantong sa buhay na walang hanggan. Dapat yun po ang laging mindset. Dapat yun po ang laging laman ng ating puso. Malinis, no? At walang karumihan. Ang sabi, mabuting landas na lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Ay kung ang lakad mo ay papunta doon sa mga nagiinuman, pag uli mo kayo, matiwasay pa kayang buhay mo? Kung ikaw pa ay kapag-chismisan, nang lahit ka na yung papo, pag uli mo kayo, matiwasay pa kayang buhay, baka nabangan ka na sipa-sipa ka pa dyan. Amen. Isiya sa atin natin mag-uwi natin. Kung bawat hakbang natin, nakakasigurado tayo na para sa kabubuti po natin, physically o spiritually man. Kailangan magkasama lagi ang dalawang niya. Kailangan lagi natutupad ang malinis, no, na pamumuhay sa ating buhay. Amen. Para po itong kaligtasan natin sa ating physical at spiritual ay mangyayari at maganap po sa ating buhay. Amen po. Ang sabi sa verse 27, huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Amen. Sabi, huwag kang liliko sa kanan. Wala kang papakinggan ni sino man. Wala kang mapapakinggan ng mga udyok. Baka sabihin sa iyo, saglit lang naman tayo eh. Baka isang kahon lang uubusin natin. Ay, nako, purihin ng Diyos, huwag kang pupunta doon. Saglit lang tayo. Nandun yung aking mga kaibigan natin dati, mga classmates natin, mga babae. Magpinto tayo na ating mga lumipas. Ay, nako, purihin. Baka maungkat pa yung mga bagay, hindi dapat ungkatin. Magiging karumihan ng puso. Ingatan, po, at isipin ng mabuti ang iyong sasahin. Lahat ng hakbang dapat sigurado ng paruroonan, no, ay patungo sa iyong kaligtasan. Amen. Ang sabi nito ay lumayo ka. Sabi niya, lumayo ka sa lahat ng kasamaan. Sabi ni Milda Papit, no, ganito yung kanta niya. Utok sa layuan mo ako. Anong layuan mo ako? Sabi ng sanlibutan. Anong layuan mo ako? Ang tukso ay hindi lalayo sa'yo. Lagi nakabuntot sa'yo Kristiyano. Lagi nakaagamay sa'yo Kristiyano. Kaya ang gawin mo, ikaw ang lumayo sa tukso. Hindi ang tukso ang lalayo sa'yo. Dahil yun ang nais at ibig niya na ikaw ituksuhin para mapunta ka sa kakapahamak ng iyong Panginoon. Amen. Lumayo ka. Ikaw lumayo. Sa taga lang. Ay, hindi na. Kung matalino kayo, gano'n. Huwag kang sumama sa mga mahahalay na mga barkada na walang ibang pinag-usapan. No? Kundi ang mga bagay-bagay na mga makasalimutan. Na maaari magdudulot sa
kakapahamak ng iyong kaluluwa. Amen. Kailangan lagi tayo nakakasigurado. Amen. Ikaw lumayo. Pagka nag-aya sa'yo ng gardiyan ay mag-isip-isip ka. Amen. Kristyano ka eh. Magkainaya ka doon sa mga lakad na walang kabuluhan, na pasyal, na hindi naman para sa Panginoon, ay mag-isip-isip ka. Baka yung paanyaya na yun ay patungo sa kakapahamak mo yan. Isipin natin mabuti. Dapat natin tanim sa ating puso, sa ating isip, na ang lahat ng pupuntahan ng isang Kristiyano ay ang gawain ng Panginoon. Amen. Ang paggawa ng mabuti para sa Diyos. Ang paggawa ng mabuti para sa iyong kapwa. Yun po ang dapat po natin laging nasa puso at nasa isip. Para miningatan po natin ang ating puso na huwag mapasukan ng karunyan. Dahil kung mangyari at maganap, huwag na tayo pumasa na magkaroon tayo ng kaligtasan. Amen po? Amen. Anong sinasabi ng aklat ng Mateo? Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasalita po dito. Sabi sa aklat ng Mateo, simulan natin sa verse 16 ng chapter 15. Chapter 15, verse 16 pa baba. No, sabi po, at sinabi ni Jesus, pati ba naman kayo'y wala ring pag-unawa? Hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan po ang sinasabi ko. Ang Panginoong Hesus Kristo na mismo ang nagsasabi na ang mga lumalabas daw sa bibig, sa puso iyan, sabi, sa puso iyan ang nagpaparumi sa tao. Ang mga lumalabas po sa ating bibig at siya nagpaparumi sa tao, sa atin. Amen. Kaya ingatan po natin ang bawat lalabas sa ating mga bibig. Walang kalayan, walang paglalait, walang mga paninirang puri sa ating kapwa. Walang makikitang mga doubt in unbelief sa Diyos. Kailangan ang makita at magprinig sa ating labi, lahat ay pananampalatayang malalim, no, sa Diyos. Amen. Lahat na marinig sa ating bibig, lahat dapat ay mabubuting bagay lamang. Amen. At makikita nga po natin yan. Tingnan natin ng maigi para makasigurado po tayo at ang sinasabi ng Bible ay totoo. Subukan nyo maglakad dyan sa kapaligiran. Amen. Subukan nyo dyan ang mga hindi mananampalataya kung ano ang kanilang mga sinasabi kung ano ang marinig. Sila po ay walang Diyos. Sila po ay walang takot sa Diyos. Sila po ay walang pagsunod sa Diyos. At ano po ang ating narinig sa kanilang mga bibig? Pagmura, mga halay na mga salita. Yun po. Bakit? Yun po ang laman ng kanilang puso. At kung ano po ang laman ng kanilang puso, ay siyang linalabas ng kanilang bibig. Kaya po tingnan po natin ang ating mga sarili. Nakakasigurado pa po ba tayo? No? Para po sa ating kaligtasan. Tingnan po natin kung ano man lumalabas sa ating bibig. Kung ano ating magpinipilos. Kung ano ating magkinagalaw. Lahat ba ay matuwid? Lahat ba ay mabuti? Tingnan po natin. Manigurado po tayo sapagkat ang nakasalalay po dito ay buhay mo at buhay ko. Huwag po kayo magalit po sa akin. Ito po ay pinatid ng Diyos para po sa ating kaligtasan. Bakit? Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. At bakit naman mahal na mahal po tayo ng Diyos? Dahil tayo ang pinakapabuting obra maestra na ginawa ng Diyos. Genesis 1:26. Bakit? Pinagtatyagaan tayo ng Diyos. Bakit tayo pinagmamasakitan ng Panginoon? Bakit talang paulit-ulit ang ating nangyayari? Paulit-ulit na mga sermon, paulit-ulit na pagtutuloy. Bakit? Kung hindi ka madala sa unang, madala ka sa pangalawa. At kung hindi ka pa madala sa pangalawa, sa pangatlo.
Amen. Walang sawa ang Diyos na patuloy tayong inaabot dahil ang kanyang pagmamahal ay hindi nagbabago sa mananatili mula noon hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Napakabuti po ng Diyos. At ano po sinasabi po niya? Sa puso. Yan ang nagpaparami sa tao. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang kaisipan. Yan ha. Kaya kung may masama kang kaisipan, yung mga pagdododa, alisin po natin sa buhay. Sa puso nang gagaling yan at ang lahat na yan ay hindi mula sa Diyos. Mula po yan sa kaawan. Nais kanyang sirain. Bakit? Mawasak na yung buhay. At kapag nawasak na niya yung buhay, kasama ka niya sa kanyang paroonan. Pagdating. Si Satanas po ay naghahanap po yan ng damay. Dapat silang mapupunta sa impyerno kasama ang kanyang mga alagad. Pero dahil ang Diyos na kanyang kinakalaban ay hindi niya kaya ang kapangyarihan, saan po siya gumaganti? Kaya mag-ingat tayo. Dahil hindi kaya ni Satanas ang Panginoon, po, ang kanyang ginagantihan at ginagamit ay ang mga nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wagis at larawan. Dahil kung ito ay kanyang mawasak, nasaktan na niya ang puso ng Diyos. At kapag ganun na nangyari, huwag po tayong papapayag na tayo gamitin, mawasak ang ating buhay upang tayo ang maging instrumento para palungkutin ang puso ng Diyos. Kaya po ang gawin natin, magkapakabuti, magpakabanal, magpakamatuwid. Mahirap mang gawin. Lalo sa ating Kristiyano. Pero ang kailangan po ay gawin natin. At sundin ang perpektong kalooban ng Diyos. Amen. Dahil po yan ay para po sa ating kakabuti. Amen po. Anong sinasabi? Ng kaisipan, pagpatay. Amen. Yung mga pagpatay, Kaya malaman kung mayroong sinasabi na impeto. Pero pagpatay pa rin po yun. Pero alam niyo po ba na hindi lamang sa talagang personal na pagpatay po ng isang tao ang maging kasalanan ng isang tao. Tama po, ang pagpatay po ng kapwa ay kasalanan ng Diyos. Pero alam niyo po na mayroong pagpatay na hindi kinakailangan ng isang data. Ano po yun? Chismis mo lang ang iyong kapwa. Chismis mo lang ang asawa ng iba. Mayroon ako nakitang kasama yung asawa mo. Papatayin mo siya na walang sugat. Mag-ingat po tayo. Dahil marami pong mapatay sa pagitan ng sandata. Pero mayroon din pong pumapatay ng lihim na hindi gumagamit. Dahil po ang ating bibig ay makamanitan po yan. Sabi ko sa aklat na Santiago. Kaya mag-ingat po tayo. Kailangan huwag po tayo mag-chismis. Baka sa pamagitan po ng chismis po natin, napatay pa po natin yung ating kapwa. At dahil sa chismis, bawasak po natin ang pamilya. Amen. Nagka. Amen. Kaya sabi ng Biblia, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin niya sa iyo. Kaya kung gusto mo na gawan ka ng kapwa ng mabuti, gawan mo siya ng mabuti. Huwag kang bumato, katulad ni Stephen sa Revelation Parable. Si Stephen kahit na ginatuna hanggang mamatay, hindi po siya nakipagbatuhan. Yan po ang dapat natin pangalan. Si Stephen hanggang siya mamatay, nakipagbatuhan po ba siya? Nakipagpalitan po ba siya ng salita? Nakipagpalitan po siya ng lakas ng suntukan ng mga bagay? Wala po. Hindi po siya nakipagpalitan. Hindi po siya nakipagpalitan ng hut-hutan ng hila. Hindi po siya nakipagpalitan ng masasama sa masasama. Ito po ang nakita ko kagabi alam ko sa Revelation na nagalaw sa Nag-Diyos kay Bansan. Isa po yun na dapat natin tularan ng mga heirs of faith
hindi po nakikipagbatuhan ng salita. Anong gawin po natin? Ang sabi ng Biblia, ipanalangin mo ang iyong kaaway. Sabi ng traduction, pakain. Patuloy. Hallelujah. Alam niyo po kung ganyan ang gagawin po natin. Isa po yan sa kalinisang magkikita ng Diyos. At isa po yan sa baitang, no, na maaaring apagan po natin patungo po sa kahaya po ng Diyos. Amen po? Ano pa bang sinasabi? Pangangalunya! Okay, masasakyan ko ha. Alam ko naman taga Jesus Malet eh. Mababait ko yan at masunurin. Hallelujah! Kapag sinabi ng Biblia, huwag kang mangalunya, ay hindi nga mangangalunya yan. Alam nyo pa, ano po? Ang pangangalunya po ay yung sinasabi na may asawa na, may asawa, pumatol pa sa asawa ng iba. Hindi lang po yan. Alam niyo po sa isang Kristiyano, kung wala man yung pangalunya na yan sa pagano sa ibang asawa ng iba, mayroon pa rin nagagawa ko minsan ng isang Kristiyano. Amen. Sa ano bagay yun? Ay sa araw ng linggo may samba. Ay pumunta siya doon sa kanyang trabaho, pumunta doon sa kanyang negosyo, pumunta siya doon sa kanyang labahin, sa anumang bagay na kanyang ginagawa. Ang araw ng linggo ay para kay Lord. Ano mangyayari doon? Hindi ka ba nangangalunya? Yan po ang sinasabi ng Biblia dito sa lumang tipan. Nangangalunya ka na sa mga Diyos-Diyosan. Kung sumamba sa mga Diyos-Diyosan, nangangalunya ka sa Panginoon. Ganon din po sa buhay Kristiyano. Ay kung wala ka sa linggo at ano ka sa pag-ibig at nais nangangalunya ka sa Diyos, hindi ka naging tapat sa iyong Diyos. Mahigpit tayo sinasabi sa Aklat ng Leviticus 26. Ang araw ng Exodus 26 verse 3. Tinalaga ng Diyos ang araw ng linggo. Alam niyo po, hindi ko sinasadya po ito kung pumapasok po siya. Hindi ko siya pinag-aralan pero pumapasok siya. Bakit? Hindi lang ang pagmulo niya po sa tao ang tinutukoy po dito ng Diyos. Kung ikaw yung wala sa gawain ng Panginoon sa araw ng linggo, sa araw ng Bible study ng Mangalun niya, kasarapan po ng Diyos at hindi mo siya mahal. Kapag ang isang tao na may asawa na nangulin niya sa iba, hindi niya mahal ang kanyang asawa. Hallelujah. Mahal ka kaya? Tanong mo kasi yung sarili. Hindi. Mahal kaya ako ng asawa ko, ba't siya pumatol sa iba? Sakit yun. Pwede ba? Masakit. Kung ikaw ay nasaktan ka doon sa ginawa ng asawa mo, mas lalong higit na nasaktan ang Diyos. Kung sa iba ka nagkaroon ng mahabang oras, mas lalo kong kung kayo magalit ko sa akin, hindi ko sinasadya ko yan ha. Amen. Pero yan ay pinapahit ko sa akin. Para po yan po sa akin. At ano po ang sabi ko dito? Pakikiyapin! Nandiyan na natanong. Pakikiyapin. Alam niyo po, ganito ang nangyayari yan sa kasalanan ng pakikiyapin. Mga binata at dalaga, ano, na gumagawa sila ng ginagawa ng isang mag-asawa. Yan po ay kasalanan sa Diyos. Pakikiyapin. Kaya sa mga binata at dalaga, hindi po kayo pwedeng gumawa ng ginagawa ng isang mag-asawa. Sapagkat po yan ay kasalanan sa Diyos. Ang gumagawa lang po niya yung ibasbas po ng Panginoon. Amen. At ang sabi ni Apostol Paul sa lalaki, kung ikaw ay may kasintahan at hindi mo kayang pigilan ang iyong pagnanasa, mag-asawa ka, magpakasal ka. Magpakasal ka. Bago pag-gumawa ng ginagawa ng isang mag-asawa. Yun ang tama. Yun ang tunay. Amen. Alam niyo po, pati po sa kabataan, pinapahatid ko dito ng Lord yan. Hindi ko po alam yun. Hindi ko sumabi sa isip ko yung kanina sa mga panahon na nag-aaral ako ng salita ng Diyos. Pero sa panahon na narito na, sa payagan, ibinigay ko ng Diyos.
Dahil hindi lamang ang aral na ito ay para sa matatanda, kundi para sa mga bata. Amen. Upang sa kanilang paglaki, makuha na agad nila ang kaligtasan na kalaan para sa mga taong sumusunod sa kalooban po ng Panginoon. Ayan po. Sabi, pagnanakaw. Marami yan. Pagnanakaw. Alam niyo po na ang pagnanakaw po yan ay sabi ng kawikaan bawal po ang pagnanakaw kahit yan ay panglunas sa yan na sumasakit sa dutong. Kahit na panglunas yan sa dutong, kapag nakaw, masama. Amen. Ito po yun. Masama. Pero alam niyo po ba na hindi lamang doon sa pagnanakaw ng mga bagay-bagay o sa pangapagkain ang tinutukoy po dito natin. Alam niyo na sa labas, sa mga hindi mananampalataya ay mas marami po dyan nangyayari mga nakawat. Lalo na sa mga kumpanya, sa gobyerno. Anong nangyayari? Anong ninanakaw? Lunas. Diba? Ang nakatak ng pasukan, alas 8. Anong darating? Alas 10, alas 11, pauwi na. Hindi ba magnanakaw? Alam niyo sa mga Kristiyanto, mayroon din mga magnanakaw. Huwag po kayo masaktan. Ako, kailangan maging tapat po tayo. Amen. Katulad na nangyari sa akin noong panahon na ako, inilagay ng Lord, para magpabunot sa punutan, sa mga, para sa prayer fasting, sa mga testimony noon. Binigay po sa akin yan ng Diyos, pamilita po natin, Pastor. Alam niyo po, nang ibinigay sa akin yon, hiniling ko sa Diyos na magampanan ko ng maayos yan. Alam niyo, na sinabi sa atin ng Diyos, kailangan una mong gawin maging tapat ka sa oras. Gaya po pagdating ng araw ng Sabado, ng hapon ng Sabado, mas nauna ako sa kanila dahil ako ang magpapabunot. Kailangan ako ang makitaan ng katapatan sa oras dahil ako ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa pagpapabunot. Alam niyo po na doon ako nag-grow. Doon ako nahubog at doon ako nagiging tapat sa oras. Doon sa ibinigay ng Diyos. Kaya po yung gampanin na iyan ay inaatang sa atin ng Diyos. Gampanan nyo ng maayos at tingin nyo sa Diyos, na magampanan nyo na may katapatan. Alam nyo po na minsan hindi ako nalit ng dating para sa araw ng prayer. Ayaw ko yun. Ayaw ko. Kaya kailangan ko, wala pang alas 6 na doon ako. Hawak ko pa noon yung pabunot niya. Bakit? Kakaroon ako ng tapat sa Diyos. Baka sa hindi ko pagiging tapat sa Diyos, mawala yung pag-asa ko. Hindi na ako. Alam niyo po sa kaunting bagay lamang, kapag hindi ka tapat sa Diyos, maaaring mawala ang kaligtasan na pinarami sa Diyos. Amen. Pumasok po tayo doon. Talagang ang Diyos po ay marunong. Sige nga po. Tingnan nga po natin ang Colosas. Dinala na natin ito ng Lord. Kahaba po po yan. Pero magka hindi natapos, para mag-continuous po tayo. Sabi po dito sa aklat ng Colosas chapter 1 verse 23. Subalit kailangan ninyong manatiling tapat. Nandito po yung tapat Kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaan mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Tingnan niyo po sa katapatan, naroon po, nakasalalay po ang ating kaligtasan. Hindi lamang maraming bagay tayong dapat sundin. Pero isa po yan, sa nakita ko na maaaring mawala ang ipinangako ng Diyos sa atin na kaligtasan kung ito po ay ating pababayaan sa pagiging hindi natin pagtapat sa lahat ng ibig ng Diyos. Lalo na doon sa may mga tungkuling inaatang ang Diyos. Amen. Alam niyo po na kung minsan, mamano rin sa isip ko yan. Kasi minsan sa Bible study, minsan wala na ako. Minsan sa araw, hindi ako nakarating. Pero pinupunta ko sila sa ibang mga araw. Dahil ayaw ko yun na masilipan ako ng timon niya. Amen. At ang kaligtasan na ibinangako sa atin ang Diyos ay mawala.
binabawi ko sa inyo. Pero hindi ko hinayaan na yung pinangako ng Diyos ay mawala sa akin. Sayang yun. Eh kung wala sa akin, saan ako? Kung wala ka, nasaan na kaya ako? Kung wala si Christ sa Lord, saan kaya tayo? Kung hindi natin sundin ang kalooban ng Diyos, saan kaya tayo? Saan tayo po? Alam niyo po, masakit po, pero dapat po natin itong tanggapin. Huwag pabayaan, no? Kaligtasan na itinako ng Diyos. Amen. Patuloy, no? Ang gawain sa Bible study, sa minutes, sa praying fasting, sa araw ng pagsama. Kailangan continuous po ang pagsunod po natin sa Diyos. Huwag hayaan natin na masingitan po tayo ng pangalan. Baka sa pisto mong inalisan, ay iba ang mapunta. Iba ang doon sa upuan mong pinalagyan. Sayang, saan ka ngayon mapupunta? Nawala ka ng Kristo. Kailangan doon sa pinistuhan mo, ituloy-tuloy niya. Huwag kang papayag na mayroong pumalit. Ngayon sa kaligtasan na kalang para sa huwag mong papabayaan. Sa puso, nakatingin ng Diyos. At hindi sa ating paglabas. At ang sabi ni Christ, hindi sa makinakain ang tao ay nagiging marami. Kung di naging marami ang isang tao, dahil sa mga lumalabas sa kanya. At kung ano ang lilalabas sa kanya bibig, ang siya yung binubukal ng kanya. Ibig sabihin, lahat na napakikinang po sa atin, lagi, yan po ang bibig. Kaya magpakasiguro tayo na ang lahat ng titibupin ng ating puso ay mabuti. Lahat ng iisipin ng ating puso ay mabuti. Lahat ng gagawin ng ating puso ay mabuti. Walang masama. Para matanggap po natin yung pinangako natin ng kaligtasan. Wala na po akong oras eh. Sige po, isang verse na lang ako ito. Hindi ko maubos itong Mateo. Pero meron na lang ako isang nababasahin po. Wala na po talagang oras. Mag-ano po tayo. Mapapatay lang po. Amen. Kaya sabi po ng aklat ng Colossus chapter verse 5, ano pong sabi? Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman. Amen. Tapusin na po natin. Kung mayroon pa tayong mga pagnanasang makalaman, tapusin. Alisin. Kapag hindi kayang alisin, hingin ang tulong sa Diyos. Santiago 1:5. Hingin sa Diyos ang lahat ng bagay at ang Diyos ang nagbibigay. Hindi ko siya nang manumbay. Kung hindi natin kaya iwanan yung mga bisyo at kasalanan, hingin natin sa Diyos. Para tulungan ka, tulungan ako. Ito po ay maalis. Amen. Kaya po sabi, makalaman, ang nakikiapid. Kaya po, kapag natin kanina, kahalayan, mahalay na buyo ng damdamin. Masasamang nasa at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos. Kaya po ang kasakiman eh. Pero alam niyo po, mayroon ditong kapatid tayo sa church na pagka nagbigay, walang sawa eh. Hindi ko na sasabihin, nagkaroon ko yan sa R&B. Sa San Juan. Bigay ba naman ang bigay kung ano nang dinadala eh. Hindi nagsasawa. Pero naman, patuloy naman ang Diyos pabukal ng mga pangailangan. Amen. Hindi ko sasabihin kung sino yung tao, pero mapalad ko siya. Amen. At kung gagawin po natin yan sa ating kapwa, kasi sabi ko rin, mapalad ko tayo. Amen. Amen. Hindi ko matatapos, sayang. No, mahaba pa ito. Pero baka sa sunod ng mga panahon, tutuloy po natin. Hindi po kasi magpaparte pa po tayo. Sige po. Ang lahat po ay inanyaan ko na